Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang linggong ito ay tinatawag din nating Linggo ng Mabuting Pastol. O sa in English, the Good Shepherd Sunday. Tandaan po natin na every fourth Sunday of Easter ay Good Shepherd Sunday. Ang linggo, pagkatapos ng Easter Sunday, ano yung ipinagdiriwang natin? Divine Mercy Sunday. Tandaan po natin yan, kahit anong pizza po iyon. Mapa-Marso o mapa-Abril, basta linggo, pagkatapos ng Easter Sunday, ay ipinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday. Ang linggo ng dakilang awa. At ang ika-4 na linggo ay ipinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Narinig natin sa ating ebanghelyo na sinasabi ni Jesus, ipinapakilala ni Jesus ang kaniyang sarili kung sino siya. At siya ay ang mabuting pastol. Ang kaniyang mabuting pastol ay ipinahayag niya sa napakaraming pamamaraan. Lahat ng kagandahan, lahat ng magandang katangian ng mabuting pastol ay kaniyang ipinakita. Siyempre, kapag mabuting pastol ka, nagpapastol ka. Talagang nagbabantay ka. Talagang handa kang iligtas ang iyong binabantayan. Handa mong ibuwis ang iyong buhay para sa iyong mga binabantayan. At lubos ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Kapag ikaw ay nagpapastol, hindi ka nakakulong. Kasi palagi kang nagbabantay, palagi kang nagmamasid. Pag ikaw ay isang mabuting pastol, kilala mo ang iyong mga tupa. At alam mo kung ilan ang kanilang bilang. Kasi araw-araw binibilang mo sila eh. Araw-araw sila ang palagi mong nakikita. Mayroon ibang mga pastol nga na ang kanilang mga pinapastulan ay binibigyan nila ng pangalan. Pagpapahayag na nagkakaroon siya ng ugnayan sa kaniyang mga pinapastulan o binabantayan. Di ba? Mayroong iba nga kapag namatay ang aso, umiiyak. Kasi na-attach na doon sa kanilang binabantayan. Ganon yung mga katangian ng mabuting pastol. At higit sa lahat, si Jesus bilang mabuting pastol, sabi ng ating ebanghelyo, ay inialay niya ang kanyang buhay upang sa kaganapan ng kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, kung sinasabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol, sino ang kanyang mga tupa? Walang iba, kundi tayong mga bininyagan ay tupa ni Jesus. At siya ang ating mabuting pastol. Sa pagninilay ko sa ating ebanghelyo, naalaala ko ang aking tatay. Wala po kaming mga tupa nung kami ay mga maliliit pa, kundi marami kaming mga itik. Ang bahay namin kasi nasa gitna ng sakahan at isa sa mga source of income dahil mahirap ang buhay ay ang pag-aalaga ng mga itik. More than 100 ang itik namin.
At tuwing umaga, tuwang-tuwa kaming mamulot ng kanyang mga itlog, ng kanilang mga itlog. Mura pa noon ang itlog ng itik, tag 3 pesos, 3.50. So ibig sabihin, kapag 100 ang kanilang itlog, 300 lang yun araw-araw. Kulang pa yon sa aming 7 magkakapatid na nag-aaral. Tuwing umaga, napapansin ko na kapag binuksan ni tatay ang kulungan ng mga itik, talagang tuwang-tuwa ang mga itik. At napapansin ko na si tatay ay mayroong daladalang mahabang stick dahil iyon ang gagabay sa mga itik kung saan sila kailangang pumunta. Ang palaging nasa isip ng aking tatay, kailangan ang mga itik ay may karoon ng sapat na tubig, sapat na makakain, at ligtas sa panganib. At from time to time, kapag pinakawalan na niya ang mga itik, ay palagi niyang sinisipot, palagi niyang binabantayan. Aking napansin na kapag inilabas ni tatay ang mga itik, kahit mayroon siyang mahabang stick, mayroong mga itik talaga na lumilihis ng daan. Mayroong mga itik na talagang hindi sumusunod sa kanya. At mayroong mga itik na talagang gagawa sila ng kanilang daanan. At kung saan nais nilang pumunta. So ang gagawin ni tatay, takbuhin na naman yun para yung mga naliligaw na itik ay maisama doon sa mga panon ng mga itik. Tapos pagkahapon, pauwiin na sila ni tatay para ikulong muli mga 4:30 to 5 o'clock. Basta bago dumilim, sa kanilang pag-uwi, mayroon talagang mga itik na nawawala at naliligaw. Nababantayan ko na si tatay ay talagang mabuting pastol ng kanyang mga itik. Kasi kahit merong isa o dalawang hindi nakauwi, ay talagang kanyang hahanapin. Subalit napapansin ko rin na madali niyang mahanap. Kasi alam ng mga itik ang tinig ng aking tatay. Kahit anong layo ng mga itik na nawala, basta marinig nila ang tinig ng aking tatay, sila ay sasagot. Tuwing hapon, ito ang, kapag mayroong nawawalang itik, ito ang ginagawa ni tatay, ito ang kanyang sinasabi, beep, 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 beep. Tapos yung mga itik ay sasagot, ak, 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 ak. So madaling mahanap ni tatay kasi sumasagot ang mga itik sa tinig ng aking ama. Kaya madali silang mahanap, madali silang matagpuan, at muling maibalik sa kulungan. Mga minamahal na kapatid, sabi ng ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon ang siyang mabuting pastol at tayo ay kanyang mga tupa. At anong klaseng tupa tayo? Kung mayroon tayong mabuting pastol at tayo ay tupa ng mabuting pastol, anong klaseng bibi o tupa tayo? Tayo ba ay mga tupang masunurin? Tayo ba ay tupang nakikilala natin ang ating mabuting pastol? Tayo ba ay mga tupang sumusunod sa tinig ng ating mga pastol? Tayo ba ay mga tupang handang sumunod sa paggabay ng ating mabuting pastol? Anong klaseng tupa tayo ng mabuting pastol sa kawan ng ating Panginoon? Tayo ba ay mababait? Tayo ba ay masunurin? Tayo ba ay palaging nakikinig
sa tinig ng ating mabuting pastol. Huwag tayong patulog-tulog dyan. Ang mabuti, mabait, at masunurin na tupa ay talagang hahantong sa mainam na pastulan na inihanda ng ating Panginoon. Ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon ay Kanyang ibinahagi sa atin. Ibig sabihin, anumang uri o antas ng buhay ang meron tayo, nakibahagi tayo sa pagiging pastol ni Jesus. Lahat tayo ay mga pastol, hindi lang tupa, kundi tayo din ay mga pastol. Kayong mga magulang ay pastol ng inyong mga anak sa loob ng inyong tahanan. Tayong mga nakakatandang kapatid ay mga pastol ng ating nakakabatang kapatid. Kayong mga guro, pastol kayo ng inyong mga estudyante. Tayong mga leaders sa ating BEC, pastol tayo ng ating munting sambayanan. Kayong mga barangay official, kapitan, kayo ay pastol ng ating pamayanan. Lahat tayo na narito ngayon, hindi lang tupa, kundi tayo din ay nakibahagi sa pagiging pastol ng ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay mabuting pastol at tayo ay nakikibahagi sa Kaniyang pagiging pastol, pwede nating tanungin ang ating sarili, anong uring pastol ako? Ako ay pari, pastol din ako ninyo. At sa aking pagninilay, tinatanong ko rin ang aking sarili, anong uring pastol ako sa mission station? Kung si Cap John, barangay kapitan ng barangay 158, siguro ang itanong niya sa kanyang sarili, anong klaseng pastol ako ng barangay 158? Kung ikaw ay magulang na narito ngayon, anong klaseng pastol ako sa loob ng aming tahanan? At kung mayroong mga guro na narito ngayon, anong klaseng pastol ako sa aking mga estudyante? Ako ba ay makonsider ba natin ang ating mga sarili na tayo rin kahit papano ay nagsusumikap na maging mabuting pastol? At wala tayong ibang modelo at inspirasyon upang maging isang mabuting pastol, kundi si Jesus mismo. Si Jesus ang nagtuturo sa atin sa araw na ito kung paano tayo magiging mabuting pastol. At sinabi nga natin na ang mabuting pastol ay talagang nagpapastol. Nagbabantay sa kanyang mga sako. Alam niya ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Tumutugon siya sa pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Kapag merong naliligaw, tatanungin niya at hahanapin ang mga naliligaw. At higit sa lahat, handa siyang ialay ang kanyang buhay sa kaligtasan at kaganapan ng buhay ng kaniyang pinapastulan. So mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan na sa ating pagninilay, tayo ay pinaalalahanan na tayong lahat ng mga bininyagan ay kawan ng tupa ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon ang mabuting pastol.
at tayo ay kaniyang mga tupa. Kung tayo ay mga tupa nitong mabuting pastol na ating Panginoon, anong klaseng tupa tayo? At kung na-realize natin na tayo ay pasaway at suwail na pastol, manatili lang ba tayong pasaway at suwail hanggang sa huling sandali ng panahon? O tayo ba'y magsusumikap na maging mabuting tupa ng mabuting pastol? Sa ikalawang pagninilay, tayo ay pinaalalahanan na tayong lahat ay nakikipagkaisa sa pagiging mabuting pastol ng ating Diyos. Lahat tayo ay mga pastol. At ating suriin ang ating mga sarili, anong klaseng pastol ako? Sa aming tahanan, sa aming pamayanan, sa aming munting sambayanan. Kung na-realize natin na parang irresponsable tayong pastol, maging irresponsable lang ba tayo hanggang sa huling sandali? O pagsumikapan natin na tayo ay magiging katulad ni Jesus, na sa gitna ng mga maraming pagsubok at hamon sa buhay, ay nagsusumikap kahit papano na maging mabuting pastol. Sana maging the best tayong mga magulang sa ating mga tahanan. Sana maging the best tayong mga ate at kuya sa ating mga nakakabatang kapatid. Sana the best tayong mga teacher sa ating mga estudyante. Sana the best tayong mga barangay officials sa ating pamayanan. Sana pinakamabuti tayong tagapaglingkod ng ating munting sambayanan sa ating BEC. Sana the best tayong pari na nagpapastol sa kawan na ibinigay sa atin ng Diyos. At maisabuhay ang iba't ibang magagandang katangian ng mabuting pastol na ipinahayag ng Panginoon. Amen.